magandang umaga sa inyo, klase. Magandang umaga! Kamakailan ay ating pinag-aralan, nagkaroon tayo ng gawaing pagganap patungkol sa paksang nararapat na pangtanggalin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo. May mga nagsabing nararapat na daw tanggalin ang asignaturang Pilipino sapagkat tayo mga Pilipino na. Bakit kailangan pang-aralin? Sapagkat marami sa atin ay bihasa na. Ngunit ang tanong ko, bakit tila may nagsasabing mahusay na sa wikang banyaga? Tayo ba'y magpapalipay sa sarili nating bayan? Ang pagtanggal sa asignaturang Pilipino sa kolehiyo ay pagtanggal ng kaluluwa sa ating bayan. Nararapat lang nating panatilihin ang wikang Pilipino sapagkat marami sa atin ay hindi biyasa sa larangan ito. Ang wikang Pilipino ay dapat nating gamitin at pagyamanin sapagkat ito'y sariling atin. Ang wikang Ingles ay hindi sukatan ng pagiging mahusay at matalino. Ang wikang Pilipino, tandaan nyo, walang wikang superior. Aliman o Ingles, tanging ang Pilipino ay namumukot-tangi sa lahat ng aspeto at larangan. Kaya nararapat lamang na ating gamitin at pagyamanin sapagkat ito'y sariling atin. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay ang wikang Pilipino! Pinaglaban natin sila lahat. Ngunit bakit ganito ang ibabalik nila sa atin? Hindi tayo nagtaksil sa kanila. Kumarap tayo tumaban. Ito na siguro ang ating huling hantungan. Panginoon, patawarin at tanggapin mo po kami. Ang aming dugo, ang masapakalap sa apoy ng kalayaan. Tandaan niyo ang aming ginawa at ang aming sakripisyo. Sa harap ninyong lahat, sa Diyos at sa ating bayan, nais namin ipagpaalam kay pinaglaban namin ang ating pananampalataya at karapatan ng bawat Pilipino. Diyos ko! Wala kaming ginawa. Wala kaming ginawa. Sana malaban nyo kung pinaglaban namin kayo. Inihandog namin ang buong buhay namin para sa inyo. Pamamaalam. Hindi nga lang sa liwanag, kundi sa isang madilim na anino ng pagdududa. Si Simon, na siya ring si Crisostomo, ay bumalik mula sa pagiging alikabok at alaala. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang larawan ng bansang naliligaw sa landas ng puot at paghihiganti. Ninais niyang sunugin ang bayang kinagisnan, wasakin ang mga pader ng pang-aapi sa pamamagitan ng isang revolusyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang apoy na kanyang pinukaw ay siya ring lumangon
at pumatay sa kanyang pagkatao. Sa huli, hindi nagwagi ang kanyang paghihiganti at galit, sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi bunga ng kasamaan, kundi kaliwanagan. Saan nga ba patungo ang isang bayan kung ang bawat sugat ay gagamutin ng isa pang sugat? Kung ang bawat pagkakamali ay tutumpasan ng isa pang pagkakamali, ano pa ang saysay ng pagkatuto sa hapdi nito? Kung ang sugat ay gagantihan ng panibagong sugat, paano manghihilom ang bayang winasak ng sarili nitong galit na nararamdaman? Si Simon, sa kanyang paglimot, sa kanyang pinagmulan, ay hindi nakarating sa kanyang inaasam na hantungan. Siya ay naging isang kaluluwa ng kahapon, ngunit hindi ba't siya rin ay salamin ng ating bayan? Isang bayang sugatan, inapi at nilapastangan? Hindi ba't sa bawat sugat sumisilang ang alinlangan? Papayagan bang lumalim ang sugat o babangon muli upang paghilumin ito? Kung tunay ngang sa wakas ng aking akda ay tanging pagkawasak at pagkabigo ang mayroon, hindi ba't ito ay isang panawagan na huwag ninyong tutularan si Simon? Huwag ninyong hahayaang ang inyong puso't isipan ay lamunin ng puot, sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng panununog, kundi sa pamamagitan ng kaliwanagan ng diwa. Isang umaga ng Disyembre, naghihirap na sumasalunga sa palikolikong daloy ng Pasig ang Vapor Tabo, lula ng maraming pasahero patungong lalawigan ng Laguna. Sa itaas, makikita ang ilang pasaherong nakadamit Europeo, ilang mga praile at empleyado. Nakadungaw naman sa pang-ibabang kubyerta ang mga kayumangging muka at ulong maiitim, mga Indio, Chino at Mestizo. Sa pagsikat ng araw, ay matutunghayan natin ang simula ng isang panibagong yugto na tiyak na magpapasiklab sa ating mga puso. Narito ang El Filibusterismo. Kapitan, bakit papunta sa dakong iyon ang mga mangmapong timonero? Uy, estupido! Bakit, senyora? Sapagkat ababaw lang kung doon. At ang barkong ito, bakit napakabagal ng pusan? Hindi na ba maaaring tulinan ito? Ha? Mas mabilis pa ang aking pagtanda kaysa rito. Yun ay dahil maaari tayong sumadsad sa bukiring iyan. Wala na bang ikatutubi ng ilog na ito? Panay nito ang ating nilarakanan. Wala naman kasing mabubuting lawa sa bayan. De acuerdo. Napakadali ng lunas, senyora. Hindi ko na lang alam kung bakit isa man sa inyo ay hindi nakaisip ng ganito. Umukay, isang tuwid na kanal mula sa luwasan hanggang sa dulo ng ilog na nagdala na din sa Maynila. Ang ibig ko sabihin, isara ang watag ng ilog at magbukas ng bagong ilog. Makatitipid ng lupa, iikli ang paglalakbay, at ang patitigil ang pagtubod ng araw. Ako'y sang-ayon sa inyo, Senyor Simon. Maganda ang iyong mga plano. At nagagalak din akong makilala ka pa. Magpamanhin, Senyor Simon, ngunit hindi ako sangayon sa inyo. Napakalaking halaga ang uubusin at kailanganin pa. Marahil sisirap tayo ng mga poblasyon. Ang mga dyan, Dr. Studio, maaari rin itong magsimula ng pag-iibasik ng mga Indio. Pues, tanging kung ano lang lamang ang inyong sasabihin. At ikaw, Padre, ang silbi ng inyong mga padre, kung kayo mismo ang nag-aasa ng laban sa mga walang kakayahan. Good.
Maaari bang kumalma muna ang lahat? Ang lalaking ito ay walang respeto. Muy grosero na mas disente. Wala tayong gagastusin sa paggawa nito. Sapagkat ang mga bilanggo at pagtatabaw, Hindi maaari, senyor. Itig lang ang solusyon dito. Ang pagkain ng mga itik ay ang makasuso na nakahalo sa buhangin. Ano? Ano ang iyong sinabi? Ite? Repugnante? Gawin na lamang natin ang pagkain ng kalat kay Sarino. Kumusta na ang kalagayan ni Kapitan Chag? Ang mga piyang ay tunay na salot ng modernuhan. Tanging ang mga inchik kung gumagamit na to ng labis. Mga akademya ng May Kapastila, sinusuguro ko sa inyo na hindi ito masasagparan. Walang galang na po. Ngunit ito ay may isa sa katuparan, Senyor. Kayo mga kabataan ay sadyang malalakas ang loob. Ngunit walang katuturan ang inyong mga isip. Ang inyong mga plano ay nanatiling katang-isip lamang. Sa nakaraan ay mayroon na naghangad kung patayuan ang paralan. Kilala niyo ba kung sino ang aking pinupukoy? Kung hindi ninyo nais na matulad sa kanya, ay mas marahil na gumaya kayo sa amin nakatatanda at edukado. Ginoo, kami ay umaasang bibigyan pansin ninyo ang aming panukala. Hindi kailanman matulungan ang inyong inaasahan. Handa ba kayo kalabanin ang simbahan at pamahalaan? Bakit ba? May kasirkulidad ba kayong maayos? Mabuti ang may tutulong ng akademyang ito. At sa katunayan, handa na kaming tulungan ni Padre Irene. Nangako siyang tutulungan niya kaming makausap ang Kapitan General. Kung sakaling maprobahan nga ito, saan naman yung kukuha na boto sa pagpapatayo ng akademya? Huwag kayong mag-alala. Ang lahat ay nakahanda na. Meron ng mga gurong nagboluntaryo upang magturo. At ang mga kabataan ay sabik ng makaranas ng edukasyon. Sana may magtagumpay kayo sa naisin niyo sa katuparan. Ang mga kabataan nga naman, alam na lalo. Ako'y magpapaalam na hanggang sa muli nating pagkikita. Basilio, di ko talaga alam kung bakit tanging suliranin at pag-aalinlangan ang nakikita ng mga nakatatanda. Sinabi niyang ako'y mag-iingat sa pag-aasawa. Ngunit sinabi ko naman sa kanya, walang sino man ang may kukumpara kay Paulita. Siya ay maganda, edukada, at isang tunay na mayaman dito sa Maynila. Maliban lang sa ugali ng piya ng mga niya. Day, naman na tayong sarili nating tahanan. Oo mga anak, ako'y labis na nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang rason kung bakit ang mga pangarap natin ay magkakatotoo na. Tay, sayang lamang at wala na ang pakipagina kung mga sinutagumpay natin ito. Anak, huwag mo masyadong pag-isipan ng pagkawala ng iyong asawa at ng iyong anak. Kahit na hindi mo sila magantay, mananatili pa rin lamang sila sa iyong puso. Tandaan mo, na narito lamang kami ng iyong kapatid. oh, Juan de Diyos! Magandang umaga mga padre. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Ang lupaing iyong pinagtataon niyan ay amin lamang. Kami ang nagmamayari ng lupaing iyan. Walang galit na po, ngunit anong inyong ibig sabihin? Wala rin problema na pagmamayari ninyong ito. Ito ay ating pinaghirapan. Ito pinaghirapan pa to. Pinagdalhin kami ng panandaan upang mag-iyak na mga tao sa pamay-ari namin yan. Kung nais mo mga nagdito sa lupain ito, kinakailangan magbayad sa amin ng 20 at 30 pesos kada hangin. Kung ibibigay ninyo, ano ba yung ito sa iba? Titiyakin mo na ako nang papalit dito ay ulang titiligan ng dulo!
mag-iingat sa iyong pananalita, Telesforo. Kami ka isang inyo. Nagkanging swerte lamang nagtabot sa iyo rito. Siguraduhin mo na susunod na punta mo rito ay mayroon kang pambayad sa sumpay ito. Atiende! Anak, ano naman ang nangyayari? Wala na pwede pakipag-usap ko sa kanila, Itay. Nais ko muna mapag-isa. Uminahon ka, anak! Hindi maaari, Itay. Kailangan ko ipaglaban ng karapatan natin. Paano na po ako? Paano na po ako makakapag-aral sa Maynila? Huwag kang mag-alala ako. Ika'y makakapag-aral din sa Maynila sa susunod na taon. Titiyakan ko yan, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masiwa ang pangarap ko at pangarap ko para sa'yo. Ako'y lalaban sa kanila. Tatang Sergio, huli pakinggan ako! Nagkala sa iyong amay, tinakip ng mga tulisan. Diyos ko, lumabak piso ang inihingi nila upang siya'y matubos. Kung hindi natin ito mababayaran sa loob ng mga dalawang araw ay papatayin ang iyong ama. Diyos ko, hindi maaari ito. Apo, uminahon ka! Wala po tayong oras. Ano na bang gagawin natin? Humingi tayo ng tulong sa mga opisyal. Ang gobernadorsilyo. Ang mga Guardia Civil. Pumapasukan na lamang muli ako kay Hernando Penchang. Gagawin ko po ang lahat para lamang makalaya ang aking ama. Sigurado ka ba riyan? Sigurado akong ikaw. Hindi ko po hahayaan na mamatay at ipinabilanggunan ang aking ama. Napakaral na. Grabe nagtungo ako rito. Sakit, nakaraan. Ay nakatatak pa rin sa aking pusong isipan. Hanggang ngayon, nadarama ko pa rin ang bighati ng nakaraan. Labis akong namumulila sa iyo, Inay. Sana'y narito ko pa sa aking dabi. Hindi ko mawari na iniwan mo ako. Huwag kang mag-alala. Dahil nagkup ako ni Kapitan Tiago. Nag-aaral niya ako ng medisina. Sana'y narito ka pa sa aking tabi. Sana'y narito pa ang aking kapatid na si Crispin. Hindi ko mawari na iniwan niyo na ako. Ano yun? May ilaw sa gitna ng kagubatan. Sino kaya naroon? Sandali. Siya ba yun? At nandiyan na magalahas? Ang lalaking tumulong sa akin nung nakaraan. Maaari ba kita tulungan, Ginoo? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Ginoo Ibarra. Ikaw, si Crisostomo Ibarra na akala ng lahat ay patay na. Ano ang ginagawa mo rito? Ginoo, hindi ko lubos ang maunawaan. Iba ang babaang kilala ko sa inyo. Ako ay nakalito. Ang dakilay ng aking kaibigan. Ibinigay ang lahat para sa karapatan ng lahat. Hindi ko akalain. Dahil sila pa lang. Natira at kumara sa lipunan. At inawin ng Kastila. Ang ultimo, ang kabataan ay walang ginawa. Hindi sumunod at magpaalipin. Nagkakamali ka, Ginoo. Kung hindi tinutupang ng Kastila, ay walang makikinig sa amin. Hindi ito kailanman magiging wikang pambansa. Mali. Mali ang tingin ninyo, Ginoo. Walang ibang nakakalam na ito maliban sa atin. Ngunit, kung gusto mo talagang tumulong sa iyong lipunan, tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka na bang maglahok sa mas malawak na layunin? Hayaan kitang mabuhay. Susundin ko ang aking bawat hindi. Salamat sa pagtitiwala, Ginoo. Kita ko'y may pangarap pa.
Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral at maging magagamot. At ano naman ang mga palabo sa iyong pagpapatapos? Walang pagbabago sa buhay. Patuloy na maghihirap ang bayan. Hayaan mo na lang bang mamatay ng walang hustisya ang iyong ina at kapatid. Ultimo, ang mga pumatay sa kanila ay tumatapak sa lupa kung nasaan sila. Hindi kita matutulungan, Ginoo. Anong gusto mong gawin ko? Ako ay isang estudyante lamang. Paano kung tulungan kita? Hindi na maibabalik ang buhay ng aking pinakamamahal na ina at kapatid. Ang dapat ko na lang gawin ngayon ay makapagtapos ng pag-aaral at hayaan silang mabuhay ng mapayapa. Wala akong mapapala kung ako'y maghihiganti pa. O pipigilan mo itong mangyayari sa isang tao? Wala akong magiging alipin. Wala akong papaalipin. Mauna na ako, Ginoo, sapagkat walang mararating ako sa ito. Hindi ko nilnais na itago mo ang aking hingin. Ngunit, kung mag-ibabaan ng isip, kapitan mo ako. Araw-araw ako nagdarasal, babayaran ko agad ang unang boleto ng pension. Pag nangyari iyon, nakikita na tayo muli, Ama. Basilio, ikaw ba iyan? Sita, pinitaan ko kung ano nangyari ko kay Solaris. Dahil-dahil nagpupunto. Saksiyan niyo ba? Sinong bandito nandun sa kanya? Siya ba'y nangihinang pagtubos? Diyos mio, huli. Hindi ba nila alam na naubos ng lahat ng inyong ari-arian dahil lamang sa pagbaan niyong lupain? Pagkatapos, ninukot pa siya. Ano ito? Nila, magkasapulatan ka ba? Mahal? Pinapatubos ng mga tulisan na itay sa halagang 500 piso. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga. Kaya naman ay napilitan ako lumapit kay Hermana Bencha. Nagbigay naman siya ng pera, ngunit meron itong kapalit. Kailangan ko maglingkod sa kanya, Basilio. Umaasa ako mapapayaran ko agad ang utang kay Hermana Bencha para lamang makalaya ang aking ama. Kaya ngayon ay kailangan ko nang umalis. Dali, maglos na regalo ko sa'yo. Gamitin mo yun. Hindi. Mananatili ito rito. Bakit hindi mo ito sinanla? Hindi mo kailangan magpalipit kay Hermana Bencha. Hindi maaari, Basilio. Ang agnos na ito ay handog na isang mabuting pangabae sa isang lalaking kitongin. At ibinigay naman ito sa iyo bilang pasasalamat. Mahal, naiintindihan ko ang hirap na hinaharap ko. Basilio, ito na naman tayo. Ang bawat salita mo ay tila'y sugat sa aking damdamin. Sa bigla mo pa lamang na pagdating ay nahirapan na akong magpaalam. Ngunit kailangan ko na umalis. Hindi ko alam kung kaya kung hindi ka makita habang ako'y nadidirpian. Paalam. Mahal, aking mahal. Paalam, Basilio. Sa susunod nating pagkikita. Salamat sa iyong pagtanggap sa amin. Walang naman. Aking ipapakita sa inyo ang aking buhay. Sa tingin ninyo, sapat na ba ito para ipagtanggol ang aking sarili sa mga tulisan? May mga reglang tulisan din. Tiyak na mas malaki at mas malakas ang kanilang pagkakas. Oo. Ito'y maliit lang. Ngunit, ano bang may kakayahan nitong makapagpasabot ulo?
Kaya't natatamahan ka nito kahit gaano ka pa magkalayo. Nariyan na ang aking mga bisita. Kaya mo muna akong maganda sa akin mo kayo magbenta. Maligayang Pasko, Hermana. Hindi ko akalain na makikita rin kita rito. Ikaw ba'y nagnanais na bumili rin ng mga diamante? Maligayang Pasko, Kapitana. Siya ang tunay. Narito ako bumili ng diamante upang ialis sa kailangan ng buwan. Hinatignan mo ang nagaganda ng mga anak sa ito. Hindi akong hindi ninyo magugustuhan ang matubog sa ginto bilang tama. Kayo, sa tingin ko'y ang mga batong brilyante ang inyong magugustuhan. Tama kayo, Ginoo. Ang mga brilyante at antigong bato ang aking ginanais. Babayaran ng kanyang mas, pagkat mahilig siya sa mga madudumang bato. Nagkataon namang marami akong bato ng mga brilyante. Tiyak na magugustuhan ito ng iyong mga ama. Mayroon akong kwintas na nagmumula ng kilo Cleopatra. Ito'y natagpuan sa mga piramide. Mayroon naman akong siksing na mula sa mga mambabatas na Romano. Marhilyaw ang mga pinadala ni Hannibal matapos ang digmaan sa Kanyes. Ayan ang mga antigong alas. Ang siksing na ito ay nagmumula kay Prinsesa de Lambel. At ang higaw naman ito ay nagmumula kay Maria Antoinette. Kay ganda ng mga diamante ito. Ang higo na yun ang kunitigawa sa mga antigong bato. Ang ganda nila lahat. Hindi mo pwedeng ganin ko na ang lahat ng panay. Mga ikaw na yan. Magkano halaga nito ang buwan sa Nagkakahalagang 3,000 lamang. Diyos ko! Tingnan ninyo, sa isa sa mga asul na batong ito, kung ito ay niregalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang tao yun ay nakatitiyak ng pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang isang amay na nanggugulo sa kapayapaan ng lahat. Narito naman, tulad ng isang manggagamot, nasa akin ang buhay at kamatayan, lason at pandulas. Sa aking kapangyarihan, maaari akong magbigay ng kalamigan sa mga tao sa Pilipinas. Ngayon, wala pa kayong ipagbibili. Umin yung Ginoong ngunit. Ang lahat ng iyas ng aking anak na babae ay hindi pagbili na at wala na talaga ba? Paano ang relikaryo ni Maria Clara? Hindi ba ang relikaryo iyon ay may brillante at Esmeralda? Tama, Ginoong. Kaya mo ipakita ko sa inyo. Ay, lagi kong sinusuot ng aking kaibigan bago siya maging monka. Nagugustuhan mo? Magbibili mo ba ito ng 500? May magpapalit mo para si Tobias. Bumili ka. Kung ako'y ikamag ko na lang ang buwan. Kung baka makakikita kay Barnabas sa gobyerno, ay nagsasabi siya ng kakapayagan at hindi na makakapagsalita. Maraming hindi nais ko pinili mo na Amerikano. Kung gusto niyo, Ginoong, ay ako'y pupunta sa bayan upang kitain na aking anak. Ako'y makakabalik bago magabi. Nasa na kaya si Kapitan Tiago? Hindi niya na ako sinipot kagabi. Patawarin mo ako sapagkat kinuha ko ang iyong pag-aari. Gayong ikaw ang aking panaunin. Kapalit ng aking ginawa ay narito ang reklamo na alam kong naibigan ninyo. Kailangan ko ang sandata. Ako ay lumisan upang sumama sa mga talisay.
Kaya aking pinapayagan na huwag na magpatuloy. Dahil kapag bumagsak kayo sa aming kamay, ay hindi na kayo maaaring panauhin at malaki ang hihingin namin kapalit. Lubos na nagpapasalamat, Telesforo Juan de Dios. Sa wakas, may katarungan na ako. May katigasan, ngunit lalong magaling. Hindi siya magtataksil sa kanyang mga sinasabi. Bakit mo kami upang takmin si Kabesang Tales? Wala siya rito. Ikaw, mga magkasama. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo siya! Masama! Wala siya ginawang masama! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan! Kiniyo kay Hoy Tengo Swerte. O Yesu Cristo, matinayin ko pa ang ninakawan. Diyos ay hindi makakatagal. Kaya sinerte, Padre Fernandez, sa'yo ay Padre. Ganun ay kailangan natin si Simon. Simon, basta sa ibig mo ba magsal? Oras na binatadyo ka muna. Ginoong simbad kasi maaaring magkamit ng mga brilyante ginong bantay. Hindi ako tumututol. At ano naman ang inyong mga itataya? Ano nga ba? Kapitan, inapagkagawa ng kahit na anong naisip. Ngunit ano yung mga Friday? Kayo ni Pati Rene ay makapagbibigay ng panalangin, kabutihan at pagbibigay. Di ba? Alam mo, na kahit na anong pagpapahalaga o kabutihan ay hindi na ipagpapasaya sa wala ipagpipilit at tulad ng isang nangyari. Kung gano'n, masisiyan na ako sa mga salita lamang. Ikaw, Pati Sibila, imbis na magbigay ng ibang kapalit, yung magsasabi na lamang, may bawal. Ako ay hindi tumatanggap ng pagtitipis sa sarili, pagiging masunurin, at kahirapan sa loob ng mga araw. At ikaw naman, Pati Rene, di ako tumatanggap ng pagbibigay sa ako. Ito pa. Napakakaiba ng katauhan ito ni Simon. Tapos ay magpalaman ng mga salita. At ito, ikaw ang gubayad ng limang pag-utos sa papakulong. 2 taang pagpapapapon at 3 taang pagpapapatay. At gagawin mo ito habang lumilipat ka sa bayan. Sawang-sawa na ako sa mga naririnig kong kabutihan. Kung isang araw ay tinakip ako ng mga tulisan, ngunit binalik naman nila ako at tinawanan ako. Kaso nga lang, kinuha nila ang aking mga revolver. Ako ay maglalabas ng kautusan ukol sa mga armas upang maiwasan ang pagkakaroon ng karagdagang armas ng mga tulisan. Kabalin tununaan sa aking palagay, ang mga tulisan ay mga pinakamatapang na mamamayan sa buong bansa. Sila lamang ay ang nagpapahirap o kumakain sa araw-araw. Kung ako'y tatanungin ninyo, ang suliranin ay hindi ang pagkakaroon ng mga tulisan sa mundo, kundi ang mga suliranin na pagkakaroon ng mga tulisan sa bayan. Tama na ang mga laro at biruan. Oras na para pag-usapan natin ang mga mas seryosong bagay. Palaging oras na lang bago manakalian. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ano ang dapat ang usapan? Ang ukol mo sa may hinang kalibreng sandata. Pagbawal ang pagkakaroon nito. Sumalit ka. Pagkakaroon nito ay pinagpupunan na buong ay. Hindi natin pinaparisan ang kahit anumang daigdig. Isa pa, ang mga guro sa Diani, humihingi sila ng mas maayos na paralan para sa mga bata. Kung sa sang-ayunan ang aking unan, ang dahil paaralan ay makapagbibigay ng mas mahabang karanasan at kaalaman sa mga pag-aaral sa bata. Bastante, senyores. Bastante.
mayroon ng plano ukol dyan. Sinabi niya rin na ang paaralan ay sinasira na pati ang kanyang mga larawan ng mapa ay napasa sa kanyang sariling bansa. Maayos na paaralan. Wait, madalas sa akin pagkano na ibang palagay is sa akin sa kupan. At ang pagtuturo ng Kastila ay may sa gawa ng walang sunod na pangawa. At ang aming pamantasan, hindi nila naman sa ating pagkakaroon. Wala na akong pinalaman dyan. Sana'y sinulatan niya ang gobernador ng lalawigan. Kapitan, kami natin kami sa tayo sa palaya. Por Diyos, hindi na ba mapana ng halian ng mapayapa? Itong araw na ngayon sa ila pa dito. Maawa-awa naman. Wala ako na ito. Nasa tulungan. Sige, padala ng kalabas ang namumuno ng kwartel upang ang dalaga ay palayain. Hindi na nilang masasabing na tayo ay hindi makabagin at maunawain. Mga kamag-aral, inaiyahan ko yung magtipon dito upang talakayin ang ating mga plano ukol sa pagtatawag ng Akademyang Wikang Kastila. Maasa tayo ng ating lusaan ay magiging matagumpay at mapagdadesyonan ng ating pamalaan na makakatulong sa ating bayan. Maasa yun ay ito'y mangyayari. Tandaan ninyo, maraming mga pangyahin ay kaya influensya ng desisyon ng Kapitan General. Huwag mong malitin ang kapangyarihan ng Kapitan General sapagkat hindi niya hayaang pangunahan siya ng mga pareles sa kanyang pagpapasya. Kung iyan talaga ang iyong tingin, maaari mo bang ilahan ang mga halimbawa na magpapatunay? Bakit mo nasabi yan? Dati ba'y nagkakaroon ng mga alitan ang pinag-pribado at ang mga pangyayin na may influensya nilang isa't isa? Ako'y nagugulang kung bakit may mga problema na maaaring kumadlang sa pagpapatupad ng Akademyang Wikang Kastila. Pero yung makakatulong naman ito sa ating bayan. Tulong nga ba? O ilalagay sa pangalan yung karangalan ng aming bayan? Huwag kang magkaroon ng ganyang mga palagay, Texo. Dahil wala pa namang haba ng ating pamalaan tungkol dito. Hindi ako titigil sa pagpapahayag ng ating hadikain para sa ating bayan. Paano yung hindi nagbigay ng pahintulot ang Kapitan General? Di ba't magiging sayang ang ating ginagawa? Hindi magiging sayang ang ating pinaghihirapan at mga pinagalaman dahil nagawa natin ang hindi nagawa ng iba at nagawa hamunin ng ating pamalaan. At kung walang Pilipino na maglalakas loob sa susunod, ako mismo ang tatanggap ng hamon para sa mabuti hangarin ng Espanya sa Pilipinas. Pinakasa, siya ang maaaring makulong sa atin upang sumayag doon sa jurisdiction nito. Itong paraan na lang, dahil siya ay isang Pilipino at kaibigan ni Padre Florentino na aming tiyuhin. Kung hindi man ako maging matagumpay dito, paring gawin na lang natin ang operahan ni Exxon. Tama ka, Iskani. Kaya hintayin lang natin ang magiging resulta. Maraming salamat. Si Kanye, ikaw pala yan. Opo ka. Gusto nga pala yung tiyo mo. Siya naman po ay nasa mabuting kalagayan. Ano naman ang iyong adikain at bakit ka na pa rin? Ako po ay pumunta rito upang iparating sa inyo ang adikain naming mga mag-aaral tungkol sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Nais po namin ipaproba nito sa Kapitan General. Ngunit, tataan muna ito kay Dr. Studio. Ano naman ang gusto mo? No? Nais ko po na bigyan ninyo ng payo si Dr. Studio tungkol sa usaping ito para mapagtatawag nalaman niya na ito ay maganda para sa ating bayan at sa mga Pilipino. Hindi ako makatulog sapagkat hindi ako makapagbibigay ng payo kay Dr. Studio. Kasi alam mo sa amin yan, tulad na nangyari sa Los Baños. Ang gobyerno na bahalang kumilos tungkol dyan. Bilang mamamayan, dapat tayo magtiwala. Ngunit, dapat makinig ang pamahalaan sa mga kahilingan ng mga mamamayan na mas batid nila ang kanilang mga
Galing ka naman mag-Kastila. Bakit ba gusto mo isulong ang magpapatayo ng mundo? Pinaglalaban ko lamang ang magiging pag-ugnat ng bayan at ng mga tao. Tulad nga ng sinabi ng aking tiyuhin, isipin ng kapwa kung paano iniisip ang sarili. Bibigyan ka na ng payo kapag ikaw ay nakakuha ng titulo sa medisina at nakapangasawa na ng isang mayamang babae. Subukan mo magbigay ng mabuti sa kanya at maningil ng karapatang pahalaman at kapag pumuti ng iyong buhok, masasabi mo tama ang payo mo. Ngunit sa panahon na ako ay may uban na tulad ng sayo, kapag lumingon ako sa nakaraan, at naisip ko na ang tanging ginawa ko ay para lamang sa pagpapaunlad sa sarili, at hindi ko man lang pinagkukulan ng pansin ang pagpapaunlad ng palang nagbigay sa akin ng lahat. Ang bawat puting ko ay magiging tinig sa aking ulo. Hindi dapat ito ay pagmalaki, ngunit ikahiya pa. Kung gayon po, ang iyong desisyon ay aking irerespetuhin. Sana naman po'y magbago pa ang iyong ispan dahil magiging malaking tulong ito sa mga Pilipino. Maraming salamat. Maawang binata, marahil at lamang ay nag-iisip at kumikilos na kagaya at katulad. Isang maraming kahihiyan si Quiroga. Hindi pa naman ang bahay niya. Ang mga dekorasyon ay parang kinuha lamang sa palengke. Oo nga, ang mumura, tingnan. Siguro mga peke yan. Kaya siguro umina ang ina ng asawa ko sa kanyang negosyo. Pag-complete picture niya walang kwenta ang inchik na yan. Wala silang alam kung di man kaya. Mga kapal! Bago masama ng tao ang asawa ko. Hindi talaga mawawala siya sa atin. Tama siya. Mawawala na. Oh, kinuwag ka. Hindi naman yung problema. Gusto ko nila ang mga sales. Hindi maganda, Ginoo. Marami silang utang. Ako lugi. Lugi. Kung gano'n eh, bakit ang dami mong mga bisita? Saan? At ang mga dito sa ito? Mahal sabihin ako sa iyo, Ginoo. Pero usap tayo liit. Gaya ng sabi ko, Ginoo, maraming utang sa akin. Yung diamante, 3 piraso binigay ko sa asawa ko. Pero naisip ko, isa bigay ko sa isang magandang babae at 2 na lang binigay ko sa asawa ko. Pero pa na mukha ng babae, 3 hinihingi niya. Ganun ba ang mangyari? Kaya mo kung lukuhin ka sa babae. At hindi lang iyon, grabe ang utang sa akin ng gobyerno. Nalugi na talaga ako, Ginoo. Huwag kang mag-alala. Nagparaan ako upang malutas ang iyong problema. Kaya simple lang naman ang aking hinihin. Ano naman yun, Ginoo? Gagawin kong 7,000 lamang ang iyong 9,000 utang. Ngunit, kailangan kong ipasok ang aking mga armas sa iyong bodega yung gabi. Armas? Ginoo, baka ako mamahuli at mapahamak. Huwag kang mangamba. Hindi ka mapapahamak. Basta sundin mo lang ang aking mga sinasabi. Sige, ayaw mo. Siguro na ako pupunta. Sige lang nga, Ginoo. Papayag na ako. Pero siguraduhin mo na mawawasan ang aking utang. Kasi ito ang kasunduan, Quiroga. Huwag kang magtataksil sa iyong isipan. Sus Magnos Repensay! Maganda-ganda ng kabayan dito, tama ba? Diha! Ano ang iyong pangalan? Micaela! Bagay na bagay sa isang napakagandang lalaki.
manok para sa mga dalagang yan. Kaya ako magiging mura ng diabo. Magandang araw sa iyo, Luna Victorina. Ang inyong kaligtahan ay nagdadalang liwanag sa buong peri. Ay, walang anuman. Oh, ito mo ito, Bensay. Ganda-ganda naman ito. Oo, Bensay. Uy, Bensay! Sino kaya ang tumba ng larawang ito? Nasaan na kaya si Simon? Dapat niya kong bilhin. Si Simon? Yung puripot na Amerikanong iyon? Sus! Matatakot iyon kapag sinigalan natin ng pagbabayad sa pagdating ng larawan ni Mr. Leeds. Hindi. Takot lamang siya na mabeya. Wes! Bensay. Tignan mo ito, mahal. Totoo ba ang sabi ni Tia Torina? Napakaraming namimenta ng mga alahas sa personal. Ay, gaganda! Hindi ba? Isa lagi, pinapalikan mo ba ako? O Mira, mas naman mo ba yung iyong atensyon? Ay, pasensya naman. Ano nga ulit ang iyong sinabi? Mukhang hangin na lamang ang aking kausap. Ano yung bumabagabag sa iyong isipan? Nakainis kasi yung mga lalakihan dito. Pagpira na lamang ang titignan na sa'yo. Kaya, easy na mga yun. Iyan lang naman pala. Huwag kang mag-alalay sa gani. Ako'y iyong tiya lamang at hindi ako kailanman mawala sa iyo. Halika na. Buenas noches, señores. Ano may go-to sa iyo? Ipakita mo sa amin ang nasa ilalim ng lamesa ginagamit mo sa iyong palabas. At bakit tayo nung sumikita, senyor? May hinahanap ba kayo Cara Castellanes? Leo, pakita mo na lamang to. Naghihintay ang mga private. Let's see. Yun, nice. Ito na mga kaibigan. Makikita na ninyo ang kalayaan sa likod ng napakahusay na si Ginoong Higgs. Di maaari. Nasaan yung salamin? Bensay! Inutil! Puro kasi mga liyo yung alabas sa iyong bibig, Bensay! Pinahiya ba lamang kami, Bensay? Umano lamang natin ang palabas. Wes! Pizza! Nais mo bang makita
isang salita ay mabubuhay ko siya. Gamit naman ang aking dalawang salita ay mabubuhay ko siya sa isang takot na ako. Siya ay isang nilalang na nagbabatid ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Handa na ba kayo makita? Oh, I can hear you! Alright! Gusto ko sumabay kayo sa akin. Paano ate yung photo? Ito na! Then, Para lang. sumabay! Sumabay kayo! Then, blue! Ito na. Sabay ulit, sabay. Then, red. Nanalo kayo? Then, ay! Sorry. That's my bad. Ito na talaga. Ano po sabi? Gusto niyo pumakita ng sayaw? Ito na. Gusto niyo ng sayaw, di ba? Sayaw. Gawin natin si Mikey Jackson. Yung game. Ito na. Gusto niyo ng tap dance? Oops! Ito na. Hindi na ako mag-code. Sabayan ulit ang code. Then, Roof! Helping hand! Humayo ka at ipagkilala mo ang iyong sarili! Ako! Si Moses! Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay ako noong panahon ng mga taga-Persya. Ako ay napadaan sa Babylonia at aking nakikita ang mga birhen na binabastos ng mga Friday. Ako ay nabuhay muli upang ipahayag ang kanilang kabuktutan. Mga walang awa, mamamatay tao, upang banang minalang Friday, mamamatay na kayo lahat. Mamamatay na kayo lahat. Mga walang awa. That's all for my show. Thank you! Ano ba Isay? Niniwala ko ba kayo gaya sa kanyang pagtatanghal? Hindi na. Tunay ng may ka. Pangalan, puro kalaswaan, at kasinungalingan na pinapakita ng tao yun. Pamayain! Nakasawalan ang mali si Padre Salvi! Dali! Tawagin niyo ang gatungon. Tawagin niyo ang gatungon! Ano, titigil lang tayo? Tawagin niyo! Salve! Tawagin niyo! Tawagin niyo ang gatungon! Senyor, kayo na pa rito. Yan ang tibok ng puso. Mahinahin ng puso. Nawala na rin siya ng ganang kumain. Halamak na ang lasang sa kanyang katawan. Bukas o makalawa, ay maaari na siyang mamatay na para bang tinamaan ng lintik. At isa pa sa nakakapaghina sa kanya
ay ang kanyang sariling bangungot at takot. Katulad ng bayan. Mga ilang gabi na siyang nagigising. Akala niya ulam na siya. Pinatarangan niya akong kinuha ko raw ang kanyang mga mata. At pumasok ako ng may dalang ilaw. At tinawag niya akong si Padre Irene. At tinawag niya rin akong tagapagtuklas. Basilio, makinig kang mabuti pagkat nalaga na ang bawat sandali. Malapit na magsimula ang aking magsikan. Bukas ay wala na pag-aaral. Wala na universidad. Wala ka na makikita. Kapanan, katayan. Basilio, naparito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan, ang iyong hinaharap, humilig ka. At ano ang kailangan kong gawin? Oo, ang namumulog sa buhay. Ngunit, hindi ko ito kaya gawin ng mag-isa. Ikaw umumulog sa isang pangkat. At habang nagkakagulo ang lahat, pagpumok sa syudad, tatakbo ka. Tatakbo ka sa kumbento ng Santa Clara at kukunin mo ang isang tao na naliban sa akin. Ikaw, at tansyahan mo, ay walang nakakakilala. Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Ibig kong mabuhay. Makita ko siya muli. Nagpasya ako na magkaroon ng ligmaan. Ngayon lang ang nakapangong paraan. Makita ko siya muli. Ngunit, Senyor, huli na po ang lahat. Bakit naman yun? Wala na po si Maria Clara. Wala na. Patay na. Isang kasinungalingan yan, Basilio. Buhay si Maria Clara. Kailangan ng buhay si Maria Clara. Nagduduwag ka lang. Kaya mo'y sinasabi yan. Nagduduwag ka lang at ililigtas ko siya ngayong gabi. O ikaw mismo ang mamamatay. Mga ilang araw na po siyang may sakit. Biglaan po ang kanyang pagkamatay. Pagdamag na umiyak si Kapitan Tiago nung malaman niya ito. At isa ito sa dahilan kung ba't lumala ang kanyang kondisyon. Tama na, Basilio. Yun ay isang kasinungalingan. Hindi ako maniniwala hanggat makita ko ang kanyang bangkay. Tama na po, Senyor. Kailangan mo harapin ang katotohanan. Kasinungalingan yan, Basilio. Umalis ka sa aking tabi. Bakit napakalupit na mundo? Lahat na lang ng aking minamahal. Kinukuha ninyo sa akin. Aking minamahal, Maria Clara. Bakit mo naman ako iniwan? Ako sa akin. Hintayin mo ang pagbalik. Araw pa lang, masaya tayo. Bakit? Bakit? Hindi!
Minamahal ko Maria Clara. Hindi ako maniniwala hanggang makita ko ang iyong bangkay. Buhay ka! Buhay ka! At ililigtas kita muli. Aking minamahal. Buti naman at nagkaroon din tayo ng oras na magkasama. Ikaw ba'y galit sa akin, aking mahal? Iniisip mo ba na ipilang kita ngayon dito? Isagani, hindi ko naman yung ginusto. Pinilit lamang ako ni Mia. Sa katunayan, ako nga ang dapat na magtampo. Kanina pa kita tinitingnan, ngunit hindi mo ako pinapansin. Ang walang abalang ka sa palawag ng mga dilan sa palabas. Hindi mapapalitan ng kahit sino mang babae na tatanging pagtingin ko sa iyo. Paulita, mapapatawad mo ba ako? Araw-araw kong ninanais ito. Ikaw at ako, magkasama sa kabundukan kung saan tayo ay malaya. Malaya tulad ng hangin, tulad ng liwanag na naglalakbay ng walang hadnang sa kalawakan. Mahayap na naman. Mahayap. Puro ka na lang mahayap, Isagani. Hintip na mga pangarap yan. At sabi ni Tia Torina, kailan ba'y hindi na mahahango sa pagkakusamos ang bayang ito? Sapagkat hangal lang iyong tiya, hindi siya mabubuhay ng walang alipin. Ngunit kami na inyong itudyok na mag-aral, na gisingin ang aming dakilang damdamin. Hindi kami susuko. May mga kalaban, kaya kailangan naming lumaban. At kung walang saysay ang inyong ipinaglalaban, Makinig ka sa akin, Balita. Alam mo kung gaano kita kamahal at sinasamba. Ninanais ko ang araw kung saan, kapag tinitingnan kita, makikita ko ang iyong mga matang puno ng pagmamahal. Mga kaibigan, may napakasarap ng pansit na to. Ito, ito mo nga mga. Para bang niluto ang pinakamagaling na kusinero. Ialay natin kay Don Custodio ang unang bunga, ang mga buto. Siguro kahit sa pagkain, hindi mo maulang pagtutol na mayabang na Ginoo. Alamang, hindi ka nga nagbibiro, amigo. Aba, tila napakasarap dito. Ano nga ang tawag nila dito? Ito, pansit na mga inchi. Bang maiba naman sa oras yung natin dito. Kahirap naman tandaan. Hindi pala. Sa karakala ni Don Custodio, bibigyan ko na lamang siya ng pansit. Kunting pagaling naman yun, Ginoo. Tumigil ka dyan, Person. Ay, nagalang-galang ng studio. Alam ko na. Ang susunod ay ang tortang alimango. Karaniwang nihahatod ko sa mga praile. Dahil sila may pag-alimango? Hindi. Natawagin natin itong tortang praile. At ang ikaapat ay ihatod ko sa pamakalan at sa bayan. Alam nyo, ang mga pansit na ito ay puro sa China. Ngunit ang ito, hindi talaga ito kilala sa mga nasabing bansa. Ito ay sariling likha ng mga Pilipino. Gayun pa man, ang mga Inchik at Itunes ay nakikinabang dito. Para ating pamahalaan. Isang bagay na kinigigiliwan, ngunit sinasamantala ng ulan. Tama ka dyan. Ganito rin ang kawalang kaayusan ng pagmahala ng Pilipinas. Kahit ang pansit nito ay niaalay natin sa bayan at sa gobyerno. Pinagtitibay! Uy! Tumigil kayo! Hindi masyadong maingay. Pinagmamanwan sa atin. Ano ba kumalat yung mga pinagsasabi nyo? Parang ito rin kayong mga taksil. Sa bagay, hindi naman ako tutol sa inyong mga hatol. Oh, Basilia, ikaw ba yung nasipigil kagabi? Gusto pa po ang kalagayan ni kapatid siya, kaya hindi ako nakagano sa pigil. Ay, salamat. Buti na lang at hindi ka nabasa. Ngunit, teka lang. Di ba isa ka sa mga kasabi ng kapisana ng mga mag-aaral? Kung gayon, kailangan mo na umalis. Hindi! Ulitin mo at itapon ang lubang masalita na maaaring magdamot sa'yo. Sandali lamang po. Hindi ko batid ang kaganapang nangyayari.
ang universidad. Por Santo Basilio, ano pa ba ang gusto mo? Ang mga hinuli ay mga kasapi sa kapisanan. Ikat ka ngayon, Basilio. Amigo! Tamang-tama lang itong ito! Teo, kaibigan, walang klase! Sa wakas, hindi na kinaya ng aking mga emosyon. Wala na tayong klase! Halina! Tadeo! Marino, bakit ba nagkakaganyan si Tadeo? Hindi ko ba tinagpapal... Wala akong nalalaman. Wala rin akong nilalaman dyan. Yan ay ulan lamang. Juanito, oo na, wala kang kasalanan. Kaya sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Ayun nga sinasabi ko. May saksi ako. Oo na! Pagandaan mo mabuti. Kinig ka. Wala akong nilalaman sa usapin ng kapisanan. Yan ay ululan. Sige na, Basilio. Mag-ingat ka. Diyos mio! Ano ba talagang nangyayari? Ano siya? Isa pagtaksil! Huli siya! Kita mo! Wala akong ginawang masama! Mahimik ka. Huwag ka kaibigan mag-taksil dito. Ha? Diyos! Papakay ko mo rito ay si Magaling! Nagkakamali po kayo! Mali ang habol ninyo! Mahimik ka. Mga magkasama. Sagani! Anong ginagawa mo rito? Basilio. Sagani, sagutin mo ako! Ano nangyari? Sagutin ninyo ako! Sinasabi ko na ba? Hindi ninyo ginagamit ang inyong mga utak! Wala na tayo magagawa! Ah! Amiga, nabalitaan mo na ba? Sa dinami-dami ng nangyayari sa kasalukuyan, hindi ko magagit kung alin doon ang ikabilang ko. Patay na ang ama ni Maria Clara na si Kapitan Tiago. Totoo ba? Ano naman ang kanyang ikinamatay? Nilunod niya raw ang kanyang sarili sa opyo dahil nagdami sa kalungkutan na nakuha ng kanyang iisang anak. At ito ba, ang binatang na bilanggo? Si Basilio, dito. Siya nga, papatakot at papatig raw siya bilang parusa. Huli si Basilio! Hermana, ano na ang balita sa kanya? Kumusta na siya? Sana magulat, Iha. Ito'y narinig ko lamang sa labas. Pero siya'y nasa bilanggo at marinat. Ipapatakot. Papatayin daw siya bilang parusa sa kanyang mga ginawa. Hermana, hindi mo magandang biro yan. Alam ko naman nais niyo ako asarin sa pagkakitagal-tagal na ako namumulila. Juliana, hindi ito biro. Totoo ang mga sinasabi ko. Hindi ko maintindihan. Paano? Bakit? Juliana, Diyos niyo, kumisig ka! Hermana, narapat lamang natulungan ko siya. Sa mapaanong paraan, ang kawani at hukom na kapamayapa ay hindi makatulong dito. Tanging ako, ang kura lamang ang makapangyarihan. Tinulungan niya ang iyong ingkong, hindi ba? Ang mura si Padre. Kamura, hindi! Hindi ako babae na humingi ng tulong sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ika'y isang taga-bukid lamang. Imposible na magustuhan ka ng padre na iyon. Bueno, bahala ka. Hayaan mo bang mamatay si Basilio? Kung tunay nga maparusahan siya, magsisisihan mo wala kang ginawa. Alang-alang sa aking pinamahal. Gusto na po ako sa simbahan. Siya, mag-iingat ka. Salamat ka lang. Yes. Diaz! Very Diaz! Ano kinakailangan? Iha, maliit na bagay lang yan. Siyempre, kaso upo ka muna. Ano ba ang iyong problema?
malaya siya. Tama ba? Gagawin ko po ang lahat para lang makadaya ang anak ko. Hindi, Iha. Ako bahala sa iyo. Ako ay magsusulat ng isang liham para may palaya ang iyong nobyo. Siyempre, Iha. Maraming salamat po, Padre. Siyempre, Iha. Ngunit na bagay lang iyan. Lahat ng iyong kahingilan ay may papatupad ko. Kahit anuman. Ayan. Iha. Lahat ng iyong kahingilan ay may papatupad ko lamang. Kung may bibigay mo rin ang aking kahingilan. Maraming salamat po. Salamat po. Ay, pasensya na, amin yung pwede yan! Alam mo ba gaano katagal na ako naghintay para sa'yo? Ayaw mo bang sumaya ang iyong buhay? Maawa ka, Padre. Awa? Wala ako hinaliha! Alam mo ba gaano kagusto ko na hinihintay para sa'yo? Dito ka na! Bawal kang ulit! Maawa kayo, Padre. Nilisrespeto mo ko, ha? Pinitiisip mo tungkol sa akin, ha? Gusto ko lang pasayahin ang buhay mo. Gusto kang demonyo, Padre. Dito na! Bitawan mo ako. Umpisa ang ating kasayahan! Hindi ka! Hindi ka! Napakaluwi ko, babae! Dahil sa nangyari, hindi ko na nais pang mabuhay. Wala na akong silbi sa mundong ito. Wala na! Mananatili na kabahit sa aking katawan at buong pagkatao ang nangyaring ito. Basilio! O aking Basilio! Sana'y patawarin mo ko sa aking gagawin. Hinihiling ko na lahat ng pangarap mo ay iyong matupad. Sana'y alam mo, lahat ng sakripisyong ginawa ko para lamang matulungan ka. Ginawa ko ang lahat, mahal ko. Sinubukan ko. Ngunit, kailangan ko lang mamahal ng Basilio. Basilio. Mahal mo, mahal mo. Napag-alaman na ang binatang si Isagani ay nakalaya na mula sa bilangguan. Agad niyang pinuntahan ang kanyang kasintahang si Paulita. Ngunit sa kanilang pagtatagpo ay mayroon siyang matutuklasan. Kaganda ng araw na ito, hindi ba, mahal? Kasama kasi tayo ko, Pinais! Ha? Kasintahan? Kaululan? Si Paulita Gomez ay akin lamang. Siya ay ikakasal sa akin. Ako! Ano ba? Anong ginagawa niyo? Tumigil kayo. Anong ibig sabihin na to? Huwag na, mahal. Huwag ka namang paliwanag sa kanya. Wala ka na
ang konsiderasyon para sa aking kinabukasan? Sa aking buhay? Araw-araw kong iniisip ang iyong kaligtasan. Ano sa tingin mo ang narano mo sa tuwing ikay napakahamak? Bakit magtunagawa sa akin? Hindi ko mawarin na sa isang bigla ay biglang nawaksya ka sa iyong buhay. Kaya mo ba ako iniwan? Lumalaban ako para sa ating dalawa, para sa kinabukasan natin. Hindi ka lanman kita iniwan sa aking mga plano. Hindi ko naisipin yun. Ginagawa ko ang lahat na ito para bibigay ko sa iyo ang lahat. Paano yung sagali? Paano mo ibibigay lahat ng yun kung palagi ka naharap sa kamatayan? Sagali, hindi ko kaya magpapalala sa isang pangkay. Lalo ayaw ko na madamay na kung alam ang kulungan ba yun kasi yung buhay! Tumako ka sa akin. Ako lang ang kaibigan mo. Hanggang sa dulo. Hanggang sa kamatayan. Hindi ba? Nangako ka. So ano na ang mga plano nating dalawa? Ay, no. Sagali na ako na! Mahal kita ng tulad ng buong Hindi ito maaari. Lalita! Basilio! 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 Nasaan ang mga kuya ko? Hindi ba kapag ang mga kuya ko kanina? Bakit ito po si Basilio? Wag mo ako sasabihan! Bakit kaya hindi ka ko iwan na aking mga anak? Hindi ko si Basilio. Hindi ko si Basilio. Nasa reservo ni Kuya eh, kaya tinakbuhan ko siya. Hindi ko nga sinabi ng aking mga kuya ko. Nakita niyo ba ba si Basilio? Kuya? Nakita niyo ba ba yung anak ko? Basilio! Kuya! Basilio! Kuya? Basilio! Anak ko! Magmaganda po mo! Sumagot ako sa pangangalanak sa'yo! Christine! Ano nasabihin mo sa kuya mo? Kuya, pasensya na. Kakainis na kasi ang pangasa mo sa akin eh. Pati na tayo, Kuya. Kuya, tara doon. Laro tayo, Kuya. Bilis, tara! Tara! Kasama natin si Ren, tatay. Tara, Kuya. Tara! Inay! Inay! Hindi maaari! Hindi ko kaya mabuhay sa mundo na wala kayo sa akin tabi. Kasalanan ko lahat na ito. Kasalanan ko. Alam niyo, kinuha niyo na sa akin ng aking pamilya. Pati ba naman ang aking pinakamamahal na babae? Sa kanya ko naman lang nararamdaman ang pag-ibig na hindi ko naranasan sa aking pamilya. Pagkatapos, kinuha niyo ba? Diyos ka! Ba't ganito yung gagawin mo sa akin? Sana'y pinatay mo na lang ako dati pa! Diba? Bakit mo naman ako iniiwan? Ayaw mabuhay sa mundo. Tabi. Bakit hindi ka may uwan?
Basilio. Yun na, ang pagkakataon. Napapansin natin sila lahat. Sama ako, senyor. Sisiguraduhin kong lahat sila maghihirap. Lalo-lalo na si Padre Gamora. Isa siyang halimaw. Hintayin ko yung pagdating sa ating tahanan. Ingat ka. Lloyd! Ako'y masamang kapatid sa mga panganak. Inunan ko ang paghihirap sa aking pinakamamahal na pamilya. Pinagbayaran ko lahat ng ito. Ngayon, ang natitira na lang sa akin ay ang hangarin ng tihan ng kasamaan ng kasamaan. Krimen ng krimen at karahasan ng karahasan. Noong una ninyong sinabi ang inyong nakaplano, ako'y tumanggi. Kamali ako, Ginoo. Tama ko yun naman. Ngayon, nandito ako upang humingi ng sandata. Labanan kasama lahat ng sawipalan. Salamat. Lawi mo sa ating mga pangabas. Oo, tama ka. May katanungan ako. Ang katotohanan ay nasa aking pabor. Pagsatanggol ko ang lahat ng mga sawipalan. Iniwan ako ng marami dahil sa aking mga kahinaan. Lord, wala nang hadlang. Wala na ang pagmamahal na bibigay sa akin. Ngayon, patay na ang lahat ng aking damdamin sa aking puso. Ang natitira na lang ay ang paghiganti para sa ating bayan. Tignan mo ito, Basilio. Ito ang aking obra maestra. Ito'y kitba sa isang lampara. Ito'y pinupuno ng gasolina. Isang patak ay kayang pumatay ng libo-libo. Gasolina? Dinamita? Oo, Basilio! At ngayon, ngayong gabi, ito ang may paksa. Si Ram Lipunan. Ilalagay ko ito sa mga piging ng mga may kapangyarihan. At pagkatapos ng 20 minuto, sasabog ito at magtatapos lahat ng ating pinaghihirapan. Ikaw, Basilio, pag narinig mo ang pagsabog, iyon ang hudyat. Ikaw, iba't ibang tao na magtitipon-tipon sa bodega ni Gloga. Kukunin ninyo ang aking mga almas. Papatayin ninyo ang mga kaaway, ang mga taksil. Walang umumuhay. Kahit ang mga inosente. Oo, Basilio! Lahat ng mga Egypt, Mestizo, Indio, Kastila,
Kolehiyo. Sa isang gabi, magwawakas. Ang lahat ng pinagaling, hirapan, mga alipin, at bayang bulok. Mawawala. Magiging isang bayang walang wakas, sigla, isang bayang bago. Huwag kang mag-aatubili. Ang kamatayan ay hindi pagkakatapos. Hindi. Sa huli, ito ang magbubunga ng buhay. At kasiglahan. Narito na sila. Mabuhay ang bagong kasal! Tila sila ay sina Psyche at si Cupido na itinadhanan ng mga Diyos. Nandito na si Padre Ilene at Padre Salvi. Pero ang pinakatakila ay wala pa. Nangamit mga kilay ay kasbewag sa kakahintay. Ang kapitan, todos el mundo. Dumating na ang kapitan general. Buenas noches! Narito ako para sa kasal. Ano ibig sabihin nito? Pasukin ninyo ako! Hindi ko ang kapitan. Hindi ko kayo napasupit. Principal! Ang lampara! Sinibigyan ko na! Diyos ko, sinasakpan ako ng takot at kaba. Laban dapat kong isipin. Kamatayan ng mga taong nasa lapan kong aking tanging napapansin. Mabuti pa't isanin ko ng lugar na ito. Sekali, lumiko! Sekali, kung tayo ang kasi ng panahon, kailangan natin ito makakasingin. Ano ba ang nangyayari ba si Kuya? Bakit hindi mo na lang ako hayaan magmasdan ng kagandahan ng aking kamay? Kung bahay na iyon, ay minakalagang ng miya ng pulbara. At ang lahat pamamatay. Sekali, hindi mo malirinig ang aking sinasabi. Kailangan natin ito makakasingin. Mahal ko. Sige. Paulita. Nasa bahay na ngayon si Paulita. Hindi ako papayag na siya'y mamatay sa isang kabilang-bilangkot na paraan. Paulita! Paulita. Pares? Ano ho ang ibig sabihin nito? Ni Juan Crisostomo Ibarra? Filibustero, si Crisostomo Ibarra? Padre Salvi, ano nangyayari sa'yo? Ikinuumutla! Ba't kami na ito ngunit 10 taon lang nakalipas ang matagpuan siyang patay sa lawa? Hindi ang nawawala ang ilaw ng lampara. Nang manahilain mong minsa. Andres! Isang araw, makalipas ang nangyaring pagsabog sa kasalan ni Juanito at Paulita, ay maraming mga kurong-kurong lumabas sa bayan. Ayon sa mga usap-usapan, sako-sakong pulbura ang natagpuan sa ilalim ng sahig, mesa, upuan, at sa iba pang parte ng kiosko. Hanggang ngayon, ay pinaghahanap pa rin ang taong nasa likod ng mga planong ito. Ngunit maraming gawain ng mag-aalahas na si Simon ang tila ba'y pinaghihinalaan ng mga mamamayan. Si Padre Florentino, siya ang lumilikha ng sarili niyang himig, malulungkot na himig gamit ang kanyang armonya, dahil mula sa kanyang pusong may hinanakit. Mainam para sa kanya ang lugar na kinaroroonan
ng kanyang bahay bakasyonan. Ito ay nasa baybay dagat na malayo sa kabihasnan. Simon, may kailangan kang malaman. Ako'y nakatanggap ng kasulatan mula sa kwartel at nakasaad doon na dadakpin daw nila ang Espanyol na nagtatago sa aking tahanan, buhay o patay man. Darating ang teniente mamayang ikaw ay magawin. Padre, maaari mo ba akong iwan para ako'y isip? O Panginoon, ako'y nag-aalala para kay Simon. Naligalig ang aking puso nang makita ko siyang masaya at tumatawa kahit napakasakit ng kanyang nadarama. Tila ba'y nalimutan na ng aking puso ang lahat na sakit na idinanas niya sa aking pamilya. Ang kanyang hindi pagtulong sa pagpapalaya ni Isagani na labis na ipinasakit ko. At ang pagpapabilis niya sa kasal ni Juanito at Paulita na labis na ipinasakit ng aking pamangkin. O Diyos ko, ano ba ang aking dapat gawin? Dapat ko pa rin ba siyang itago sa makapangyarihan? Disculpe, Padre. Ngunit pinapatawag ko kayo ni Ginoong Senyor sa kanyang kwarto at nais niya na magpapagawa sa atin. Ganun ba? Maraming salamat. Ako'y pupunta doon. Padre, naramdaman ko ng hihina na ang aking katawan. Tila'y malapit na ang aking kamatayan. Huwag mong sabihin yan, Simon. Pinahon ka, Padre. Wala nang lunas para sa sakit na aking nararamdaman. Pati na rin ang sakit sa aking puso. Halapin na rin nila ako yung ikawalo ng gabi. Buhay man, patay. Padre, Ano yun? nais mo bang sabihin sa akin na mayroon pa rin Diyos? Ariyan siya. Huwag mong sabihin yan, Simon. Ngunit baka may paraan pa para ikaw'y maisalba. Wala na, Padre. Wala ng oras. Isang kaibigan na lang ako. Maaari ka ba? Maaari mo ba makinig sa akin mga sinasabi? Kung yan ang iyong nais, yan ay aking putuparin. Tatapatin ko kayo, Padre. Ako si Crisostomo para 13 taon na kung lumipas. Nung bumalik ako sa Pilipinas, nasa Europa, puno ng pag-asa. Dadala ko pa rin ang nais ipakasal ang aking sarili sa aking babae, kita kay ni Hiro. Handa na rin ako patawarin ang tao nakasala sa akin. Dito. Sinira nila ang aking pangalan. Karunungan. Sinira nila ang lahat. Sinira nila ang aking buhay. Naway patawarin ka ng Panginoon, Simon, dahil batid niya na maaaring malinlang ang mga tao. May awa ang Diyos, kaya't itinigil niya ang masasama mong balak.
Kailangan natin sundin ang kalooban niya at magpasalamat. Hindi natin makakamit ang tunay na tagumpay kung puno ng tait at galing ng ating puso at isipan. Looban niya? Looban niya bang mahirapin ang aking buhay? Maghirap buhay aking kapwa Pilipino? Bakit hindi na lang ang mga masasama, walang layunin, hindi pa naganap ang masama? Bakit ako? Hindi ko batid ang plano ng Panginoon, Simon. Ngunit ako'y nakasisiguro, inaalagaan at Proteksyon niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Kumikilos na kapag nawawala ang katarungan. Ngunit, bakit ganon? Nabayaan na ba ako, Padre? Dahil ginawa mo ang paraan na hindi nais ng Panginoon, Simon, ika'y naging marahas. Ang iyong ginawa ay nagdulot lamang ng kasukraman sa kanya, ibig sa mabuti mong intensyon. Tanging kabutihan at pagmamahal lamang ang makatutulba sa pagmamakasakit. Kung ano ang Diyos, gayon din ang alipin. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Paano ko titiisin? Kanyang pagpapahirap na ginagawa sa akin. Paano? Makatwira ng ating Diyos, pinaparusahan niya lamang ang mga taong nagkakasala sa Kanya. Hindi kailangan ang dahas upang tayo'y maliligtas. Hirap ako. Buhay. Simon! Simon! Diyos ng katarungan, bakit nila'y nananaig na ang kasamaan? Hindi makakamit ang kalayaan sa pagdanak ng dugo, kundi sa paghubog ng lipunang marangal at may pagmamahal sa bayan. Tumayo ka sa akin, Padre! Tumayo ka! Ibibigay ko lamang ang iyong kahihiran kung may papatupad mo rin ang aking kahihiran! Ikaw, Padre! Isang demonyo yung lalakad sa likod ng altar! Manahimik ka! Wala akong kasalanan! Wala akong pinagtaksilan! Ang tanging hinangad ko lamang ay nakasama si Paulina at ang kabutihan ng aking bayan! Ang taong gumagawa ng kapalaran, kundi siya'y inunuman ng kapalaran. Walang sino man ang magiging alipin kung wala ang magpapalipin! Mahal ko si Crisostomo, hindi bilang isang anino mula sa nakaraan, kundi bilang isang bahagi ng aking buhay. Di natin kailanman maaari buwag ang ating mga binti. Hindi natin ito diniligan ang kawis
Mag-ari ka. Para sa akin, pinakamamahal na Pilipino. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking lahat. Naway hindi rito magtatapos ang kasaysayan ng ating bayan. Naway hindi sa mga huling pahina ng aking aklat wawakas ang ating mga pangarap. Ang panibagong mukhang liwayway ay hindi magmumula sa lagim ng gabi, kundi sa liwanag ng nagising na diwa at isipan. Kaya naman, matutong lumingon sa pinanggalingan dahil maaaring hindi ka makarating sa iyong paroroonan. Ang Diyos! Ang hukom ay may nakalaang parusa para sa mga taong maniningil. Nagpaparusa siya sa kawalan ng pananalig, sa masasamang hilig, at sa katulakan ng pagpapahalaga sa kapwa. Nasa kanya ang kabataang nagsakripisyo para sa ikabubuti ng Pilipinas. Nasa kanya ang kabataang maglilinis ng dugo sa dami ng krimen, kahihiyan at nakamumuhay na pangyayari sa ating lipunan. Mabuting intensyon ang kailangan upang mabuti ang ating makamit. Nasa kanya ang mga kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na naglabigkas sa aming mga puso. Nasa kanya kayo mga kabataan na may apoy na kasiglahan sa inyong puso na namatay na sa amin. Hinihintay namin kayo! Hinihintay kayo ng ating bayan! Hinihintay namin kayo!